tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Oh, bakit mo pinapuntang sasakyan? Hahanapin ka ng ate mo niyan. Hanapin ako ng ate ko kung alas 6 eh. Wala pa. Oh, pero tingnan mo nga ang relo mo. Hindi pa mag-aalas 4 pa lang? Ang ibig ko lang sabihin, ay bakit tayo naririto? Wala ka bang klase? Nag-iskapo ka ba? Anong nag-iska po? Wala kaming klase dahil nagpa-practice ang karamihan para sa darating na foundation day namin. Ang ibig mo bang sabihin, hindi ka pa uuwi? Oo naman. Wala nga akong alam na nangyayari sa kapaligiran ko eh. Dahil bahay-eskwela lamang ang rutina ng buhay ko eh. Paano ko mai-enjoy ang buhay kabataan kung bahay-eskwela at eskwela lamang bahay ang routine ng buhay ko? Eh, gusto ka lamang protektahan ng ate mo. Lintik na protection na yan. Hindi mo pa rin ba naiintindihan ang gusto kong sabihin? Manhid ka ba? Ha? May gusto ako sa'yo. At sana naman, kahit sa mga ganitong pagkakataon, ay mabigyang laya ko ang nararamdaman ko. Hindi yung lagi na lamang akong nagmamadaling umuwi. Dahil baka magagalit si ate. Julina. Oh, papaano? Uuwi ka na ba? Maaga ka na lang ulit bukas, ha? Oo. Dumiretso na ang kapatid ko sa apartment ko dahil pagod daw sa biyahe. Salamat dito sa sahod ko, ah. Ito naman, nagpapasalamat pa eh. Pera mo yan. Pinaghirapan mo ang perang yan. Eh, ikaw, hindi ka pa ba uuwi? Magsara ka na at ubos na ang paninda natin. Oo, uuwi na rin ako. Kwekwentuhan ko lang ang kinita natin sa araw na to habang hinihintay ko ang kapatid ko. Sinabi ko kasing sabi kaming uuwi sa bahay ngayon eh. Ganun ba? O, paano? Alis na ako kung ganun. Ingat ka dito. Ikaw din, mag-ingat ka ha. Bakit kaya wala pang text si Julina sa akin? Dati-rati, nagtitext siya halos oras-oras. Ngayon, magtatatlong oras na siyang hindi nagtitext. Ano kayang nangyari sa kapatid kong yun? Teka nga, tatawagan ko siya. Ginalulungkot ko, Julina. Ang tangay ko ng damdamin ko sa'yo. Ano ka ba? Anong kinalulungkot mo? Ang nangyari sa atin? Napilitan ka lamang ba na gawin yun? Hindi sa ganun. Kaya lang nangako ako sa ate mo na poprotektahan kita. Pero parang lumalabas na ako ang nananamantala sa kainaan mo. Nabantay sa lakay ako. Mahal kita at mahal mo din ako. Wala tayong dapat ipag-alala. Nagmamahalan tayo eh. Oo nga, pero pinagkatiwala ka ng ate mo sa akin. Kaya nga niya ako binabayaran na magsundo at maghatid sa'yo. Para sigurado siyang walang masamang mangyayari sa'yo. Hindi ba? Pero itong ginanti ko sa kanya, ang pagsamantalahan ka. Ano bang pananamantala ang sinasabi mo? Nagmamahalan tayo. Binibigyang laya lamang natin ang ating damdamin. Binata ka, dalaga ako, at nagmamahalan tayo. Anong masama dun? Ang masama, ginawa natin ng isang bagay na hindi pa natin dapat gawin.
Dahil hindi pa tayo mag-asawa. At kasalanan ng gawin yun dahil wala pang basbastang kasal. Nasa makabagong panahon na tayo, Dindo. Kahit na. Dahil malinaw pa rin pananamantala itong ginagawa ko. Kaya ako nakukonsensya. Sinasamantala lamang natin ang pagkakataong masulo natin ang isa't isa para biglang laya ang ating damdamin. Oh, sarap mahiga pag ganitong pagod ang katawan. Pagod ako ng husto sa kantina. Parami ang customers doon. Nagriring ang cellphone ko. Baka si Marie ito may nakalimutan. Sagot nga. Ibang numero. At overseas call yata ito. Pang ibang bansa ang code number. Teka nga, masagot ko na. Hello? Hello, Sina. Edgardo? Si Edgardo ba to? Oo, si Edgardo nga ito. Kumusta ka na? Okay lang naman ako. Kasi nga pala, si Marie, kumusta na? Nagkakausap pa ba kayo? Nagtatrabaho pa rin ba dyan sa kantina niya? Yun pa rin ba yung number ng cellphone niya? Bakit hindi niya sinasagot yung makatawag ko sa kanya? Nako, paisa-isa lang ang tanong dahil hindi ko kayang sagutin ng sabay-sabay ang mga tanong mo. Mahina ang kalaban. Hindi pwedeng mananatili na lamang lihim ang pagkikita namin ni Julina. Kailangan may pagtapat ko sa kanyang Ate Marie ang aming relasyon. Narito na pala ako sa kantina. Oh, Dindo, ang aga-aga mo ah. Mamaya pang 10:00 ang pasok ni Julina. Ito ang sigurang magandang pagkakataon para may pagtapat ko kay Ate Marie ang tungkol sa aming relasyon. Ate Marie, Ano yon? Teka nga pala. Bago ko makalimutan, tatanungin muna kita ha. Tamang-tama, wala dito yung kapatid ko. na ano po ate? May napapansin ka bang umaaligid sa kapatid ko? Ho? Alam mo kasi, gusto kong makatapos ng pag-aaral ang kapatid ko. Hindi ko naman siya pinagbabawalang makipag-asawa o magpaligaw. Pero alam mo, sa tamang panahon sana. Dahil alam mo kung sino ang pangarap kong makatuluyan ng kapatid ko. Sino po ate? Isang titulado, katulad ng engineer, o doktor, o kaya lawyer, o kaya, o kung, basta yung may pinag-aralan. Kaya ako nga siya pinagpaaral para hindi siya magiging alangan sa lalaking gusto kong mapangasawa ng kapatid ko. Ganun po ba? Oh, naku, teka, unti ko na makalimutan Nandito ka lang, total naman mamaya pa ang pasok noon. Puntahan mo muna siya sa bahay at dalhin mo siya dito dahil ipapatikim ko muna sa kanya yung paborito niyang recipe. Oh, halika. Pumasok ka, dali. Bago may makakita sa iyo. Teka muna. Tulad ng sinabi ko sa iyo sa text, pinapasundo ka lang ng ate mo dahil may ipapatikim siya sa iyong pagkain. Kung mayroong mas masarap dito, yun ay ikaw. Halika sa kwarto ko. Teka muna, magagalit sa atin ang ate mo. Magagalit siya kung ipapaalam natin sa kanya.
Nababaliw ako sa iyo eh. Julina, Ate, ito. mahal na mahal kita. Naman din kita dito. At iyong-iyo ako ngayong umaga. Julina. Si Sheena, wala pa rin. Ang sabi niya sa akin, malilate lamang siya ng 1 oras. Pero anong oras na? Pati si Nadindo at Julina, wala pa rin. Pasado 9:00 na. Malilate na yun kung pupunta pa siya dito. Teka nga, ite-text ko na lamang. Dadaan na lamang siya dito para makakain. At ipapabaon ko na lamang sa kanya yung paborito niya. Marie? Bakit ngayon ka lang, friend? Sige, pumasok ka na sa kusina. Friend, may sasabihin pala ako sa'yo bago ako papasok sa kusina. Ha? Ano yun? Hanggang sa akin si lamang ako sa buwang ito. Dahil aalis na ako bilang tagaluto mo. Ano? Huwag kang mag-alala. Titiyakin ko sa'yo na mayroong akong kapalit bago ako aalis. Bakit mo ko iyaya dito sa kantin? Hindi ba't 7:00 ang pasok mo sa school? May dapat kang malaman, Tinto. Ano yun? Buntis ako. Ano? At hindi ko alam kung paano sasabihin sa ate ko. Kung ganun, wala na tayong magagawa pa, kundi aminin sa ate mo ang tungkol sa relasyon natin. Naku, wag. At bakit? Matatakot ka pa bang ipagtapat sa ate mo ang tungkol sa atin? Buntis ka na. Hindi ko nga alam kung paano sasabihin sa kanya eh. Hindi naman ikaw ang magtatapat sa kanya eh. Kundi ako. Mas lalong hindi pwedeng ikaw. Ano? Mas lalong magagalit ng ate mo kung sa iba niya malalaman ang tungkol sa pagbubuntis mo. Ako ang kakausap sa kanya. Pero wag muna sa mga panahong ito. Hayaan mong magabala ko na ipagtapat sa kanyang tungkol sa atin. Basta wag na ikaw dahil siguradong masasakit na salita lamang ang matatanggap mo mula kay ate. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ngayon ang unang araw na wala si Sheena. Nakakamiss din ang babaeng yun. Pero saan kaya siya nagpunta? Ngayon lamang siya may ginawa na hindi sinabi sa akin na ang kapatid ko patungo na dito. Maaga siyang pumunta dito dahil walang pagkain sa bahay. Hindi na kasi ako nakapagluto dahil ako pa ang magluluto dito sa kantina. Teka nga't ihahanda ko na ang perang ibibigay ko sa kanya. Ate, dumaan lamang ako dito para kunin ang baon ko sa eskwela. Anak ko, kumain ka muna, Julina. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagluto sa bahay. Wala na kasi si Sheena. Kaya ako muna ang magsusupervise sa bago nating tagaluto. Teka, mas mabuti siguro kung sabay na tayong kakain. Total, nandito ka rin lang. Wag na ate, busog pa ako eh. Anong busog ka? Hindi naman ako nagluto sa bahay Hindi kasi maganda ang Julina, anong nangyari?
nangyayari sa'yo? Julina! Malapit na ako sa kantina. Pero bakit parang nagkakagulo sila sa loob? Bakit kaya? Teka, bibilisan ko ang paglakad. Baka kung ano nang masamang nangyayari sa loob ng kantina. Ano bang ginagawa ninyo? Tumawag na kayo ng tricycle at isugo na natin sa ospital ang kapatid ko. Julina! Julina, ano bang nangyayari sa'yo, ha? Julina! Ate, nahihilo ako. Julina! Julina! Ate Marie! Dito, halika! Halika, tulungan mo ako! Buhatin mo si Julina at isakay mo sa tricycle. Dali natin siya sa ospital! Dali! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Ano kayang dahilan at biglang nahilo ang kapatid ko? May sakit ba ang kapatid ko, ha, Dindo? Kailan po ba siya nagkakaganyan, Ate Marie? Congratulations! Sino dito ang kaanak o asawa ng pasyente? Asawa? Bakit po, Doktor? Kumusta po ang kalagayan ng pasyente? Ikaw ba ang ama ng dinadala ng pasyente? Dok, ano hong ibig niyong sabihin na ama ng kanyang dinadala? Doktora, dalaga po ang kapatid ko at wala po siyang boyfriend. Teka, ikaw ba ang kanyang ina o kapatid? Ate po ako ng pasyente, doktora. Kung ganon, ikinagagalak kong sabihin sa iyo na buntis ang kapatid mo at magtatatlong buwan na ang kanyang nasa sinapupunan. Ano? Nag-iisa ka lang. Magmula Ano ang gagawin na magnobyo ngayong natuklasan na ni Marie ang pagbubuntis ni Julina? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, June Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. ang naalaala
sana nating di malilimutan. Kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.